shall not steal. At itong utos ng Diyos, huwag kang magnakaw. Magandang umaga po, sambayan ng Pilipinas, mga kapanalig na naghihintay ng ating programang Huwag Kang Magnakaw. Ako po si Father Nonong Fajardo, CM ng Public Affairs Ministry ng Archdiocese of Manila. At kasama ko po si... Brother Ernie Gonzalez po, mga panalig. Good morning po sa inyo. At meron po tayo ngayong kasama. Pwede po magpakilala po kayo? Magandang umaga po mga panalig. Ako po si Jimmy Reneses. Ako po ang nag-handle po ng Public Affairs Ministry sa Makati sa St. Andrew the Apostle Parish. So magandang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mang nasa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ibinibigay niyo sa amin tuwing Biyernes ng umaga upang aming mapag-usapan, talakayin at magkaroon ng bahaginan tungkol po sa nangyaring kultura ng pagnanakaw sa ating bayan. Amang nasa langit, bilang iyong bayan, iyong minamahal na angkan, sana po ay gabayan niyo kami na matapos naming alisin ang kulturang ito ay makapagtanim kami ng binhi ng honesty, integrity at generosity upang nang sa ganoon amang nasa langit ay aming ma-reclaim ang stolen dignity ng aming bayan. Hindi lamang po pera at taxes ang nawala, kundi ang basic services na nagparamdam sa aming ang aming bayan ay hindi ganun kaganda. Mga nasa langit sa pamamagitan po ng aming talakayang ito, sana po ay tibuin mo ang aming mga puso upang nang sa ganun ay makapagbalik kami sa iyo ng isang karapat-dapat na bayan na masasabi mong bayang iyong minamahal, bayang iyong kahit kailan ay hindi tataligdan. Hinihiling po namin ito sa tulong ng aming inang si Maria ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. morning. Good morning po. Ngayon pong araw ay, alam nyo ako, dati sabi ko, Yes. trabaho sa akin dati ang Biyernes eh. Pero alam mo, habang tumatagal at actually next week po, isang taon na tayo ha. Oo nga, no? Tumagal tayo, Ernie, ng isang Oo taon. nga, ano? Kaya para buong Pilipinas na, Father. Miski sa ako makita sa Facebook, it's everywhere. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakikinig at nakikiisa at sumusuporta sa Huwag Kang Magnakaw movement ng ating kardinal. Natatanda ko nga kumakain tayo sa Pateros, isang mall doon, may dumaan na budigero. Sa tuwa mo, tinawag ng budigero. Hindi namin kilala, brad eh. Oo, nagbababa ng mga sa bodega. Nakasuot ng Huwag Kang Magnakaw. Tuwa kami ni Father eh. Wow. Tapos yung isa naman, may edit na siya, na may bisikleta. So it's, ano na eh. Ibig sabihin, itong ating program, palalalimin na lang natin na ano to, ano ibig sabihin ito. Kasi programa ng simbahan, advocacy ng simbahan na ibalik yung dignidad na nawala, no? Apo, at sa pagkakataon pong ito, natutuwa po tayo dahil ang ating pong isang mag-greet sa atin at magsasabi tungkol sa challenges ng ating programa ay si Bishop Pedro Arrigo ng Apostolic Vicariate of Puerto Princesa, Palawan. At Bishop, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa inyo, Father Ernie, no? Itong mahilig na pagpati mula sa the best island in the world. Ay, totoo Yes. po yun. Good morning po, Bishop. This morning, Bishop, ano po ang masasabi niyong reflection tungkol po dito sa ginagawa nating campaign na Huwag Kang Magnakaw? ako, siyempre, napakaganda niya, no? Pero dapat siguro na maintindihan ko na sa atin yung problema yan, no? Naging para bang yung pagnanakaw, naging kultura na, no? Sabi nga, sa pahayag ng CBCD, yung corruption, it become a culture, no? Pag sinabing kultura, that's the way of nila ang thinking of doing things, no? Parang SOP na yan, talagang kalakaran, sistema, no? Yan ang bumibira, no? Pagsanakaw, no? At medyo,
Kasi yung salitang magnakaw, medyo masalitan na din, no? Kaya Opo, ginagawa opo. natin. SOP, komisyon, pero magnanakaw pa rin, no? O, ayun, dahil na kultura na no? Kultura. At kung ating a-analyze, yung ugat ng kultura, sabi nga yung nasira na-erode na yung values ng tao, no? Yung sinasabi natin, honesty is the best policy, ay wala na, no? Tell it to the marine, so parang natangay na ng, ng baha, no? Wala na yung honesty, no? Kaya, para bang ang kultura ng tao, ang mahalaga sa ating value system, pera, money, at lagi na ng sistema, no? Kaya dahil dyan sa ganyang kultura, talagang mauuso, no? Yung pagnanakaw, na hindi na tayo makukonsensya. Kasi nga, yung ating, yung ating value system, naging materialistic, no? And consumeristic. Ang mahalaga na lang, pera, yung tibigat ng tao, no? Kasi parang baliwala na. So, kaya siguro, magandang makita muna natin, yung ugat, no? Bakit ba ang tawag nagnanakaw? Bakit ba naging talabak yung pagnanakaw? Yan. Kaya, intindihin muna natin, bakit, no? Ano Opo, yung opo. problema? Bakit nagkagit yan? O kaya pag nakita natin yung problema, hindi natin sapat na sabihin na lang, huwag kang magnakaw, masama yan. Naku, hindi tatalab yun, no? Hindi effective. Kailangan talaga, medyo i-address natin yung ugat, no? Isikapin natin talaga na mabago yung kultura, mabago yung value system, no? At mapairan na uli, maibalik na uli, no? Mai-restore natin Tama po. yung in sense of fairness, decency, no? Honesty, maibalik yun sa ating value system. At pagkanaon, yun, pag nagawa natin yung kultura, automatic yan. Medyo tayo magiging mababawasan na yung pagkanakaw. Yun ang aking pananaw yan, Father, sa mga brother yan. Alam niyo po, Bishop, isa po sa mga nagtatanong sa amin tuwing nadidinig nila tuwing huwag magnakaw, tungkol po sa darating na eleksyon. Pwede po bang bigyan nyo kami ng inyong reflection and relation po ng coming election tungkol po dito sa huwag kang magnakaw? O kasi, ang isang dahilan, kaya nauso yung pagnanakaw, naging kultura, nakonekta rin ng election yan, no? Kasi ang isang kandidato, hindi mananalo kung hindi pera-pera. Kaya para manalo ka, kailangan mo pera. Saan ka kukuha ng pera? Ang bili sa boto. Hindi magnanakaw ka. No? Kaya kung ang tao sana, kung yung ating mga voters, no, magiging talagang wise, no, responsible, no, intelligent, no, na hindi nila ibebenta, na wala na magiging vote buy, no, and vote sell. Kasi epekto, no, siguro yung pangungurakot ng ating mga opisyalite mababawasan. Kasi hindi na nila kailangan ng pera. Sa eleksyon ang kailangan nila magandang plataforma para makuha ang talagang boto ng tao. Sa kasalukuyan para makuha mo yung boto ng tao, kailangan mo pera. Hindi saan mo kukunin yan? Hindi naman pwede ka sweldo mo. Magnanakaw kang ngayon. Mangungurakot ka sa baba ng bayan para ipagbili ng boto ng mga tao na yung kanilang boto ay iyak for sale. O kaya, really, para bang hindi ka na konektado, interconnected. Tama po yan. Kaya yan ang malungkot na nangyayari, no? Natulad ng sabi ko, maganda na makita muna natin, no? Parang ma-identify, maklaro yung problema, bakit ba nangyayari itong mga bagay na ito. At pagkatapos siguro, yan, makagagawa tayo ng talagang ang susi talaga, edukasyon no? Edukasyon talaga ng tao, moral education, no? Yan. Finally po, Bishop, malapit na po kasi ang filing ng candidacy ng mga officials. Ano po ang pwede ninyong bigyang mensahe yung pong tatakbong mga kandidato bago po tayo matapos? Para sa mga tatakbo, Opo, yung pong mga tatakbo po bilang mga candidates for this coming election. kasi ang ating karanasan kami,
eh talaga namang para bang may mga lusan candidates, di ba? Na basta para lamang di tayo makasali doon sa political circus, no? Eh, nagpapay ng candidacy, no? Kung sana naman ganoon, no? Na kung talaga wala naman talagang chance, no? Na manalo o na at saka hindi na walang chance, wala naman talagang track record, no? Ng public service, walang qualification sa masasabi para mag-lead sa ating bansa. Eh, huwag na silang mag-fight ng candidacy. Natatanda ako noong nagkaroon ng reconciliation sa Puerto Rico. Alam mo, mahigit na 100 yung gustong mag-fight. Mabuti na lang at napagsaresang ng kota na ito. Eh talaga na hindi mo maintindihan ano ba ito? Ito ba yung panganari ng mga kandidato na mga politiko, no? Na mga venture players? O talagang yung mga tao gustong parang nagkakaroon ng illusion, no? Kasi pwedeng mamuro sa bayan, no? Kaya yun ang aking yun yung tanang mga losers candidates, no? Eh, huwag nang mag-file, no? At hayaan na lang yung talagang mga major players sa ating politika ang mag-file ng para sa gano'n hindi makagulo, no? Sa pagpili ng mga tao, ng mga niluluklok natin sa ating gobyerno. Napakaganda po ng mga sinabi niyo, Bishop, at maraming salamat po sa inyong mensahe, lalong-lalo na sa mga kakandidato sa darating na buwan. Maraming salamat po, Bishop Arrigo. Salamat din, no? Sa mabuhay kayo dyan. Alam niyo po ba nung Yes, Father. Brother Ernie tsaka Jimmy, nung nasa Beirut ako, Papa. dinala ako sa isang cave Cave. na kung saan sabi nila ito raw yung kalaban ng underground ng Palawan. I see. Tapos nung nanalo daw yung underground ng Palawan, St. Paul's, nag-iyakan daw yung mga taga Beirut. Kasi talagang akala nila sila ang mananalo. Kanya yung sinabi kanina ni Bishop na sa lugar ng magandang at naalala kong bigla yun. Kanya Bishop, sana po yung napakagandang lugar natin yan, lalong-lalo na sa underground river, ay talagang maging isang pakita na ang bayang Pilipinas ay talagang napakayaman at napakano. Brother Ernie, ano masasabi dun sa sinabi ni Bishop? Oh, well, very important yung point niya na uugatan yung problema. At ang definition mo ni Bishop, education. Actually, nung sinisimulan mo itong program natin, Father, noon, nag-aaral din ako ng social sciences at saka alam ko din na dapat ang change sa society dapat manggaling dun sa loob ng apektado. Ang tunay na pagbabago sa lipunan ay nanggagaling din doon sa apektado ng problema, doon lumalabas. Mga biktima. Doon. Lahat ho ng istorya ng successful transformation, be it in Europe, South America, or Asia, yun ang bottom line. But ang problema sa atin, Father, paano natin i-educate sila lahat na nasa ganitong sitwasyon? So, nang isimulan ho ito ni Cardinal Tagle, I think na parang nagkaroon ng light, Father. And then your charism had blessed it. And I was really surprised, Father, no? To see na after a year, next year, sabi mo nga, 1 year na tayo. And when we look back, this is the hands of God working. And maybe He will show us the way on how to really pursue this. Kasi kanina nag-uusap tayo, Father. Kasi, di ba, nabanggit ko sa'yo, nasa Tagaytay ako kahapon. Tapos, nung binabagtas ko yung Tagaytay, may nakita ako, sabi ko, uy, picture ni Pope to Pope Francis. Nung palapit na ako, nakita ko may nakalagay nakasulat sa ibaba. Father, pangalan ng presidential nakita ko. Well, I really don't felt really, I mean, ang feeling ko is a bit confused kung ano ba to, tama ba to o mali ba to. Kasi, pagtingin ko kay Pope, ang binibigay ni Pope na signal sa akin, yun ang sinasabi niya sa atin. Tapos makikita ko sa baba, may politiko na naglalaro sa politika. So, I don't know, Father, how do you Jimmy, respond to that? tatanungin kita, anong masasabi mo tungkol doon? Yeah, medyo confused nga yung pananaw ng iba.